ito, yung spokesperson po ni BP, nagtatrabaho. Pero yung spokesperson po ni Bongit, yung atakdog, party-party po mga kabayan. Kung nagkatay, sige lang, taas ang kilay. We have operations from July 14 to August 5 in Quezon City. At yun na nga mga kabayan, ito po yung mga nagdaang bagyo, yung mga nagdaang mga araw na lumipas, makikita po natin kung sino po talaga yung may kabuluhan na spokesperson mga kabayan. Ano po yung ibig ko sabihin mga kabayan? Kasi po, di ba naalala nyo po, na meron pong isang spokesperson na lagi pong sinisiraan si BP Inday Sara. Kapag si BP Inday Sara po ay umaalis papuntang Dahig para bisitahin ang kanyang ama. Ano po yung sinasabi ng spokesperson na to? Si Bongbong Marcos daw, si Bongit daw, trabaho. Samantalang yung si BP Inday Sara daw, bakasyon daw po. Madam, ito po mga kabayan, bumanda po, bumanda po dito kay Atakdog, mga kabayan. Yung sinasabi po niya. Ano po yun mga kabayan? Yung spokesperson po ng OBP, makikita niyo po, trabaho. Simula po nung bumagyo, hanggang ngayon po, nagtatrabaho. Pero yung isa dyan, si Atakdog, ano pong ginagawa? Pucha, mga kabayan, party-party po. Diba? Yan ba yung yan ba yung sasay mong trabaho? Ngayon, siyempre, mga kabayan, depensahan yan. Diba? Siyempre, di naman pwedeng hindi niya depensahan yan. Atakdog siya eh. Diba? Mapapahiya siya. Hindi, kasi ganito, kailangan mag-relax. Kasi, po yun ng mga kababayan natin, kailangan kong kumanta. Utot mo, Blue. Si BP Inday, pinuntahan niya yung tatay niya eh. Di ba? Sasabihin mo, basyon eh. Ikaw party-party ka. Di ba? Party-party ka. Isipin mo si BP Inday, nagpunta lang ng Dahig para bisitahin yung tatay niya na nakakulong. Sasabihin mo, basyon. Ito, yung spokesperson po ni BP, nagtatrabaho. Pero yung spokesperson po ni Bongit, yung atakdog, party-party po mga kabayan. Ito mga kabayan, panoorin po muna natin side by side Ito po si Madam spokesperson ni Madam BP Inday Sara at yung atakdog po ni Bongit na nagpa-party-party po mga kabayan. Panoorin po natin mga kabayan. We have operations from July 14 to August 5 in Quezon City, Pangasinan, Balungaw and Umingan, Pangasinan. We were also in Gataran, Cagayan, Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, Negros Occidental. And then on July 28, we were in Barangay 649 Baseco. July 29, we were in Barangay Santo Domingo, Quezon City. And then July 30 in Barangay San Rafael, Noveleta, Cavite. July 31 in Hagonoy, Bulacan. August 1st, 2025 in Olongapo, Zambales. So we have already, for the past several weeks, only for Dante, Crising, and Emong and the Southwest Monsoons, we have served a total of 17,052 families already. And we have already given also relief goods to 82,481 individuals. We had a total of 18 relief operations conducted for the beginning on July 14 until July 31. And the 2 days in August, August 4 and 5. So tomorrow we'll be back out there to serve the public para yung mga naapektuhan, and then until we have a full schedule, like I said, for the whole month of August. And in behalf of the Vice President, Sara Duterte, we extend our heartfelt gratitude to our donors and partner stakeholders
who have greatly extended the number of people we have served and expanded our services sa pamamagitan ng mga tulong na naibibigay nila, logistical support that they have provided to us. The Office of the Vice President appreciates the continued support that they have been giving to us, and it's not just the logistical support, it's not just the assistance that they give us, because you know that we have very meager budget to do all this, but it is actually the comfort and the joy that we give to the people pagka nakakatulong tayo, lalo na dun sa mga malalayong lugar na hindi talaga basta-basta maaabot ordinarily. So, nagpapasalamat po tayo sa kanila, because without their invaluable assistance, the Office of the Vice President will have to do with the limited funding that we have to fulfill the mandate of the Disaster Operations Center. And for all those seeking relief from the OVP, kindly send your requests to disaster.operations@ovp.gov.ph. So, yun po ang patuloy na ginagawa ng opisina, ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo tungkol sa disaster operations. But the DOC is only one of the many projects and programs of the Office of the Vice President. I'm sure you're already familiar with this program, the Magnegosyo Taday. One of the many continuing programs of the OVP's Magnegosyo Taday, where we assist individuals and organizations to avail of the financial assistance provided by the office to pursue or expand their business activities. We aim to address the needs of individuals, groups, and sectors who suffer from poverty, injustice, or calamity by granting them livelihood assistance and give them the means to fish. And our goal here is to provide targeted support for either aspiring or current entrepreneurs and strengthen local economies by fostering sustainable livelihood and development. We help them create their own opportunity and the means for them to start or expand the source of their own livelihood. So, for this program, I'm not sure if you've seen us in action. Not yet. Hindi pa niya nakita. Okay. So Magnegosyo Taday has begun in 2023, and it's currently being done. To date, we have a total of 30 civil society organizations that have become part of the program called Magnegosyo Taday. This is we have already engaged 1,416 individuals who have received 15,000 pesos each for their businesses, either as a startup or augmentation of their negosyo. Based on our post-grant monitoring, nakita natin na sa pamamagitan ng programang Magnegosyo Taday ay maraming buhay ang nabago. Isang halimbawa ay ang Samahan ng Kababaihan ng Barangay Adia sa Santa Maria, Laguna. At sa loob ng 6 na buwan ay kumita sila ng 102,000 pesos mula sa livelihood grant na ibinigay ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo. We also have the Women's Mobile Vendors Association at Barangay Buena Vista in Sablayan, Occidental Mindoro. We gave them also 150,000 for this group of vendors. And then sa Burgos Fish Vendors Association in Bacolod City, also an organization that received 150,000 from us. For individuals, I mentioned earlier, we have given grants of 15,000 pesos each to 1,416 individuals and 30 recipient organizations with almost 9,000 participating members. They all each received 150,000 pesos. Ang Magnegosyo Taday is held in partnership with the Philippine Deposit Insurance Corporation and the Department of Trade and Industry to provide financial literacy training to beneficiaries. Money learning skills ang tinuro ng PDIC sa kanila para malaman kung paano nila tamang gamitin yung grant or yung pera na binigay ng DTI at kung paano nila ito
ma-maximize para mapaandar or mapalago yung negosyo na ginagawa nila. So for all those interested in joining the MTD program, they may send an email to VP at OVP, applicants or future beneficiaries of this program, na hindi po natin binibenta yung application form. So, hindi po kailangan magbayad, wala pong bayad. Even up to submission, pwede po sa satellite offices natin or dito sa OVP head office, ipadala yung form ninyo. Huwag nyo pong bilihin at huwag nyo pong babayaran ang form. So, that is all for our report for today. Okay, thank you. Yes. Thank you, Attorney Ruth. So I will now open the floor for questions. Tatawagin ko po yung media partners for your question. So first, we have Jason from SMNI. First question po, this past few days, pumunta po si VP Sara doon sa Marinduque Yes. para sa pagbabago campaign and sa PANSAR program. May we know kung sino yung lumapit? Yung sa OVP ba ang nag-reach out doon sa office po ni Congressman Velasco or sila Congressman Velasco ang lumapit po sa OVP? At ano magiging partnership po ng dalawang tanggapan? Okay. Yes, that's Marinduque. I think that was July 29, 30, and 31 last week. Ang OVP po ang nag-identify kasi kung saan natin sa tingin na kailangan ng mga tao or lalo na yung mga nasa schools, yung mga mag-aaral for the pagbabago program, yung A Million Learners and A Million Trees. Yun po kasing gusto ng Vice Presidente, yung pinakamalalayo na mahirap ng abutin. So we identified it, and then syempre dun sa lugar na yon may kakilala naman tayo, so they offered assistance to the Office of the Vice President at tinanggap naman po natin. We accept assistance from the private sector. Tumatanggap po tayo ng donations, although of course we document everything properly, pero we get that also. Ma'am, after po ng Marinduque, saan po yung magiging susunod na lugar na pupuntahan po ni Vice President Sara Duterte pagdating po sa pagbabago campaign and dito sa PANSAR program? May pupuntahan pa po siya na ibang pang-paaralan? Yes, madami pa siyang pupuntahan, but that is her schedule. We will have to ask the office if we can release that schedule. Thank you, ma'am. Next, we Jason. have Dempsey. Yes, hi. Yung sa ano nyo po, sa kanina nga po sa report nyo, na you have more thousands of families served during dun sa mga bagyo na nagdaan and then dun sa Southwest Monsoon. And then for the month of August, may 2,800 families. And of course, ma'am, you mentioned, I think a month ago, na may parang 903 million pesos po yung budget for next year na in-increase po ng DBM for OVP. Do you think, ma'am, na yung budget na yun, yung 903 million pesos would be enough to sustain your current set of programs? Ito nga yung disaster preparedness, relief operations, and then yung magnegosyo taday, you mentioned yung marami pa kayong parang inaengganyo din po na mag-participate din po dito sa programa na ito. Do you think, ma'am, na yung 903 million pesos na budget nyo po for next year would be enough to sustain all these programs? Yes, thank you, Dempsey. The budget, the 903 million pesos budget of the Office of the Vice President is allocated already per program. So if you're asking about disaster operations, we have actually from 30,250,000 in 2025, we have increased it to 56,620 pesos. Of course, this will necessarily include inflation, and then the additional personnel that we will need to complete a bigger project. Kasama na yan, kaya meron tayong increase na 26 million. And then for, what was your other program? Magnegosyo Taday? Okay. Magnegosyo Taday, I think we're going to have the same budget as last year. So, wait, hold on. Magnegosyo Taday, I cannot find it here. We'll get back to you on the amount, but parang my recollection is it's the same as last year. Iaano lang natin, pagkakasyahin natin ulit kung ano yung makakayang programa for until the 12th month, until December, but we also accept
assistance from the private sector. So kung meron mga nagbibigay, we document them properly, and then we, of course, with all gratitude, natutulungan nila ang Office of the Vice President na makatulong sa mas maraming beneficiaryo. Ma'am, follow-up. Okay. Of course, magkaka-budget season na kasi. Mm. Yes. Of course, considering yung medyo not so good relations na nga with the House and with the Congress, what if lang naman, ma'am? What if lang na halimbawa House or Senate or the BICAM decides to slash the budget yung 900 million to, halimbawa bawasan na ng 200 million ulit. I mean, would that still be enough? Halimbawa 700 million na lang yung matira sa budget nyo. Do you think na enough pa rin ba siya para mapagkasya ito sa mga programa na nakaline up sa inyo for this? Well, the Office of the Vice President is ready for any eventuality. So kung babawasan nila or ibabalik nila sa 733 million for 2025, we cannot do anything, but we will proceed. We will still pursue the programs that we already have. So on Magnegosyo Taday, Dempsey, just to give you an answer, yes, I'm correct. It was the same 39.6 million for 2026. Yeah. On budget? Speaking of, help from private sectors, kumusta po yung mga tulong na natatanggap po ng OVP, ma'am? Actually, nakakatuwa na makita kasi from experience, nakarating tayo dun sa Disaster Operation Center. Marami pong mga goods na nabigay rin ang private sector. So, mas marami yung nailalaman namin sa food box at saka dun sa relief bags na pinapamigay. So, kung opisina lang ng Vice President ang yung bibilihan ng mga gamit na yon, konti lang ang may bibigay natin, like 6 na dalata and then isang pack ng 5 kilos na bigas. Yun lang yung laman. But with the augmentation coming from the private sector, napupuno natin yun at mas maraming naliligayahan na yung nabibigyan natin. That's why. How's the support po of the private sectors to the OVP? We do not accept cash donations. So donations to the office are given only in kind. Kaya sa magnegosyo tayo, unless diretso na nilang tutulungan yung negosyante na mag-provide ng mga, for example, a hair salon, mag-provide na ng blower, ng pang-diretso ng buhok or pangkulot ng buhok or ganyan. Depende. Pero the office will not receive cash donations po. Sige, ma'am. Last follow-up for the budget. Hi, Ma'am. Bella Carriazo, Philippine Star. Si Senator Sherwin Gatchalian, nagsabi na siya, Ma'am, na willing ang Senate Committee on Finance na i-approve yung budget ng OVP basta't walang confidential fund. Ano pong reaction niya dito? Oh yes, thank you. Well, so that means the budget of 903 million is already approved kasi wala po talagang confidential funds na nakalagay doon. So, thank you, Senator Win. Hindi na mababawasan yung 903 million budget ng Office of the Vice President.